ng taga-subaybay. Yan, manghihingi po kami ng update. Meron na ho ba tayong mga napagkalooban ng mga kababayan ho nating magsasaka at mangingisda in the past weeks o magsisimula pa lamang po at magkano po ito? Sander, doon sa ating mga mangingisda, nagsimula niya nung March 16 pa, tag 3,000 sila. Doon sa mga, dalawa kasi yung sa fisher folk, yung mga nabigyan doon, yung mga may nauna na voucher, ito yung malalayo na lugar. And then yung mga IMC card, ipapamahagi ito ngayong buwan. Naasahan natin sa mga susunod na araw ay ma-start na itong pamamahagi for both the fisher folk at saka ito sa ating mga magsasaka. Sa mga magsasaka, 5,000 pesos na fuel subsidy yung ibibigay sa kanila. Ang requirement dito, registered sila sa RSBSA at pag may-ari sila o nagre-renta ng mga makinarya na ginagamit nila sa sakahan, yung mga mangingisda naman ay dapat meron sila mga bangka na ginagamit, of course. Dahil nga ito ay fuel subsidy, dapat gagamitin lang nila ito para sa pangangailangan nila sa fuel. Okay, dapat ho ang magsasaka ay meron pong nakarehistro sa ilalim po ng registry system for basic sectors in agriculture o yung RSBSA. Tama yan, Sander. So, ibig sabihin po yung mga informal po, yung halimbawa po kumbaga napapakisuyuan lang o kaya po arawan lang ho yung kanilang sahod, hindi po iyon kasama. Meron kasi tayong guidelines, Sander. So, sinusunod natin na mahigpit itong mga guidelines. Opo. Same with the transportation sector na kung halimbawa wala naman pong prangkisa, kolorum, hindi po mabibigyan din. Yes. So, dapat lihitin mong mga magsasaka at mangingisda at may mga pagmamayari o nagre-renta nga sila ng mga equipment o bangka para pag bumili sila ng fuel, ito, ibabawas doon sa card na merong lamang pondo. Opo, paano po kung ang kanilang ginagamit po ay kalabaw? Yun nga, Sander, kung wala silang pagmamayari o nire-renta na equipment, hindi talaga, hindi pwede. Opo. Na mabigyan sila kasi yung fuel kasi talaga, yung card, pwede lang nilang magamit yun doon sa mga gasolinahan. Kung mag-grocery sila, hindi nila pwedeng gamitin, hindi nila ma-withdraw yung pondo. Tama naman din po, no? Kumbaga po parang hindi rin po magamit sa iba. Yes, that's correct. Opo. Asek, yun hong price monitoring po ng Department of Agriculture, meron ho ba kayong nakikitang drastic na pagtaas po ng presyo sa ating mga agricultural products? Yung ating bigas ay, ano naman ito, tumaas na. Simula na nagkaroon tayo ng pagtaas sa presyo ng fuel natin dahil na rin doon sa tinatawag natin na additional cost to move yung agricultural commodities. Kasama na yung bigas at iba pang agri-commodities. Nakakita tayo originally mga 2 to 5 pesos or initially. Doon eventually patuloy na nagtataas. Pero yung pagtaas dahil lang talaga dito sa dagdag na presyo, yung oil price hike. Opo. At ang DA po, meron ho bang itinatag na Food Security Task Force o ito po ay ating pinagpupulungan pa lamang? Nagkaroon na ng nag-issue na si Secretary ng order at siya mismo yung chair o namamahala dito sa task force na kinabibilangan ng iba't ibang opisina na hati yan doon sa food security group, sa consumer goods, at doon sa iba-ibang commodity. At nagkaroon na kami ng unang pagpupulong at every Monday yung gagawing pagpupulong para talagang strictly monitor at mabantayan at yung mga interventions ay mabilis na magawa. Opo. Ano ho yung mga intervention na ito, yung mga initial po na ating gagawin? Dahil po yung giyera po sa Iran, 1 month mahigit na ho mula nung sumiklab. Ang pinatututukan sa ngayon, actually yung fertilizer. Yan yung number one. Nakapaloob na rin yan sa EO 110 na kung saan ay talagang yan ang unang agricultural input na maapektuhan, yung pagtaas ng presyo ng fertilizer. Kaya yun din yung unang tututukan. In fact, nandito kami ngayon sa Santa Rosa, Nueva Ecija para sa gaganaping Harvest Festival ngayong umaga, mga 7:30, para
meron na kasing mga nagawa na protocols sa fertilizer application na mas matipid. So ipapakita dito na pwedeng magawa yung ganong mga protocols na reduce application ng synthetic fertilizer at may mga ibang ginagamit para mapakita talaga na pwedeng magkaroon ng magandang harvest at merong reduce application ng synthetic fertilizer at ginagamitan ng iba kagaya ng fish meal o ng iba pang alternatibong pataba para sa ating bukid. Opo, parang yung mga organic din po, parang hahaluan. Yes, isa yung organic, iba-iba yung mga, kumbaga marami namang alternative. At yung iba naman doon ay subok na talaga sa atin. Opo. Asik, kung maalala po natin, nung panahon po ng El Nino, ang DA po na mahagi po ng mga bag ng mga fertilizer at mga binhi sa ating mga magsasaka. Pero that time ho kasi talaga hong matindi ho yung ating krisis po sa klima. Ngayon ho ba nakikita po iyon ng DA na inyo rin hong gagawin bukod pa doon sa mga financial assistance? Tuloy-tuloy naman, Sander, yung pamamahagi natin ng iba pang agricultural intervention. Bukod dito sa mga ayuda, nandyan yung ating mga libreng pataba, binhi, lalo ngayon, pagpasok ng Mayo, land preparation na uli para sa wet cropping season. So tuloy-tuloy yan, kasama na rin yung makinarya at iba pang agricultural inputs. Of course, yung ating patubig, libre yan. At may mga programa pa na inihanda. Hindi lamang dito sa crop establishment, pati sa post-harvest, yung ating mga cold storages, yung ating mga dryer, rice mills, at yung ating mga, kung mabalitaan nyo, palagi tayong nag-inaugurate sa secretary mismo ng mga cold storages para dun sa iba pang agricultural commodities. Opo. At manghihingi na rin po kami ng update. Panghuli na lamang po, Asik, yung bentahan po ng murang bigas, yung ating mga Kadiwa stores. Kaya tuloy-tuloy rin yun, Sander. May mga nabalitaan na nagkaroon ng konting komosyon dito sa Quezon City. in particular o sa Bureau of Animal Industry dahil patuloy na dumadami yung gustong maka-access nitong murang bigas at tuloy-tuloy naman din yung supply ng National Food Authority kasi yung NFA na bigas ito, yung binibenta ng ating AMAS dito sa Kadiwa sa tulong ng ating ibang mga partner organization, mga farmers association. So, ano yan? Dati kasi nagsimula sa 200 kada araw. Opo. Na tao na sa serbisyon, itinaas na sa 500 at ngayon itinaas na uli sa 1,000. At yung yung online appointment para doon sa maiwasan nga yung pagpila. Yung QR code po, ginawa no? yun. Yes, pati yung pagmamahagi ng number para hindi na pumila. Opo, paano kaya yung mga hindi masyadong techie? Yung mga lola po kasi yung nagka-problema kahapon dahil po, ano ba yung QR na yan? Hindi ho nila, kumbaga po, hindi na po siguro nila kaya po yung ganun eh. Hindi naman inaalis na doon sa mga may limitasyon sa paggamit ng cellphone. Pwede pa rin naman pumila, may number. Hindi naman inaalis yun. Doon lang sa, para lang hindi na dumagsa yung tao, yung online appointment para kang pipila sa NBI. Correct. May oras ka kasi open ang yung Kadiwa from 6 to 12. So para hindi na sabay-sabay pupunta doon kung alas 10 yung oras mo, so pupunta ka doon before 10. Hindi ka na pupunta ng alas 6. Kung alas 11, ganun. Para may ganun na pila para sa online at meron din doon sa regular na pila naman. Opo. Asik, maraming salamat po sa inyong panahon para po sa ating mga kababayan. Maraming salamat din, Sander. Good morning. Good morning po and mabuhay po ang Department of Agriculture sa pamamagitan po ni Assistant Secretary Arnel de Mesa. Yan po, ang dami nating paksang na